puntahan po natin ngayon itong reklamo ni former Vice President and now elected Mayor ng Naga City sa Bicol Region, si Leni Robredo. Mayor Leni Robredo na alkalde po ng lungsod ng Naga sa Bicol Region. Okay, ano po itong hinaing at reklamo niya ni Mayor Leni Robredo? Bakit tinalakay ni Ka Eric? Ito po ay may kaugnayan sa aking unang bahagi na binanggit na deserve po ni Pangulong Duterte na siya ay mabigyan ng interim release approval and order by the ICC. Kaya nga mayroon pong mga magkakaroon ng trial or open deliberation on November 28. Next week na po yan, mga kababayan. Okay? Ito po ang kaugnayan niya ng Has Garcia and Sison Sunday. Si Leni Robredo po nagreklamo kahapon sa media. Sabi niya, grabe na ang sitwasyon ng illegal na droga at sindikato ng droga sa Naga City. At talamak na ang pagkalat ng illegal na droga at pulis o mga pulis pa ang protektor. Yun! Ngayon, naramdaman at nakita ni Leni Robredo bilang alkalde ng Naga City kung gaano kahalaga. Thank you Ana Santos, SJ3XT sa panonood ninyo, and Vanjit Lopez and Efren Cabante and Has Garcia. Okay? Ang reklamo ni Leni Robredo patungkol po ito sa talamak na paglaganap ng bisyo ng illegal na droga sa kanyang lungsod. Exactly, yan ang nilabanan at pinagsumikapan ni former President Duterte na durugin at bigyang solusyon na humantong po dito sa pilit inaatake ng mga kaalyado ni Leni Robredo ng Simbahan Katolika, ng mga komunista na karumal-dumal daw ang war against drugs ni Pangulong Duterte. Mga kababayan, o ngayon, hindi naintindihan na ni Leni Robredo by her own experience kung paano mamuno ng isang lungsod. At ito nga ang binabanggit ni Pangulong Duterte kay Risa Hontiveros nang nagmamagaling po siya doon sa isang Senate hearing na nag-attend si Pangulong Duterte, no? Sabi ni Pangulong Duterte, sabi niya, hindi ka kasi dumaan sa pagiging mayor, hindi ka nagpresidente, kaya hindi mo alam ang sinasabi mo kung gaano kahirap ang paglaban sa illegal na droga. Ang nakikita mo lang yung mga konsepto mo tungkol sa human rights, pero hindi mo nakikita kung gaano nilalabag ang buhay at mga karapatan ng mamamayan. Iyan na ngayon ang dapat sabihin ni Leni Robredo kay Hontiveros, kay Lola Laila de Lima, kay Kiko Pangilinan, kay Bam Aquino at kay The Joke Man Trillanes. Doon mo yun banggitin, Mayor Robredo, sa kanila. At sabihan mo ang iyong mga barkadang yellow and pink zombies na minaliit, ininsulto at binabastos at pilit na ginagawa ng pag-aatake ang war against drugs ni former President Duterte na nakinabang ang milyong-milyong Pilipino. Naging mapayapa ang mga barangay na wala ang mga adik, durugista, pusher, sindikato, akyat bahay, mga manyakis, at mga lasenggo, mga maoy, mga terter, mga magnanakaw sa barangay nang si Pangulong Duterte ang naging presidente. Pati po ang mga sindikatong pulis, mayor, gobernador, congressman, at buti hindi inabot ang senador na si Marcos Jr. ng war against drugs dahil nakiusap noon si Amy Marcos kay Pangulong Duterte na wag sanang itukhang
o itukbang si Bongbong Marcos. Sana hindi nagpresidente itong magnanakaw at adiktos na presidenteng ito. No? Dalawa po yan tukhang at tukbang. Ang tukhang, tok-tok, hangyo. Ang tukbang, tok-tok, bang-bang. Biro lang po yun Baka seryosohin yung may uplang tukbang talaga sa war on drugs Plato, NASA. Thank you and Crown Properties. Mga kababayan, now that Leni Robredo is a local chief executive, being the mayor of Naga City, she has now direct experience and direct knowledge on how the complicated ways of illegal drugs operations can destroy a city, can destroy a country. Kasi direkta na naranasan, direkta niyang nakita, kahit na siya ay alkalde ng Naga City, helpless siya halos upang ipatigil ang paglaganap ng iligal na droga at ng patina ng sindikato na nagpoproteksyon nito. Paano? Ang presidente mismo sangkot sa iligal na droga. How would the government now, including the Philippine National Police and the law enforcement agencies that should have been the frontliners sa paglaban sa droga at iligal na sindikato ng kriminal na mga drogista, kung ang presidente mismo ay drogista at hindi nila kayang hulihin, aristuhin at ipakulong? Di nagiging malakas ang loob ngayon ang mga drogista at sindikato, mga kababayan, kung bakit ganyan ang nararanasan ngayon ni Mayor Leni Robredo sa Naga City. Because the government under Marcos Jr. at kay Romualdez, kinapon po nila at ginawa nilang isang tuta ang law enforcement na hindi magiging mabangis upang durugin ang mga kriminal at sindikato sa illegal na droga. The reason that the fear factor na very imminent, mararamdaman talaga ito ng mga sindikato at drogista during the time of former President Duterte, ang mga pagkatakot ng pulis, ng mga local officials at ng mga protectors ng sindikato sa droga at mga gumagamit ng droga dahil may kalalagyan sila sa panahon ni Rodrigo Duterte. At ito ngayon ang revelations na ginawa ni Mayor Leni Robredo ay pagpapatotoo na all along tama at kailangan ng bayan, kailangan ng buong bansa at ng mamamayang Pilipino ang isang klase ng war on drugs na ipinakita ni Pangulong Duterte during his time as President ng Republika ng Pilipinas. Subalit dahil adiktos itong Presidente Marcos na ito at hindi niya na-appreciate at natatakot siya na pwede ngang sumambulat ang iskandalo tungkol sa kanyang pagkakasangkot na ito sa iligal na droga, ay pilit po nilang sinagkaan, winasak at ang worst ay pinagtaksilan si Pangulong Duterte. Yun, mga kababayan, ang malinaw kung bakit nararamdaman na ng mga local government units the way si Mayor Leni Robredo, mga kababayan, ay nakakaramdam ng frustrations ng kanyang pagkalugmok sa kanyang kalagayan na kahit siya ang alkalde, mga kababayan, ay siya parang helpless sa sindikato ng droga mismo sa kanyang sariling lungsod. Kaya mga kababayan, sabayan niyo si Ka Eric at palakpakan po natin ang war against drugs ni Pangulong Duterte. Bravo, Pangulong Duterte. No, mga kababayan, malinaw po na vindicated si Pangulong Duterte dito sa mga pahayag na ginawa ni Mayor Leni Robredo that indeed there must be a very strong, decisive, categorical and deliberate
government program that shall deliver and hammer on against the criminal syndicates involved in the illegal drugs. Exactly why vindicated ngayon si Pangulong Duterte. Kasi yan po ang unang winala ni Marcos at Romualdez para magkaroon ng pagnanakaw, magkaroon po ng malawakan na libre na ang nakawan sa loob at labas ng gobyerno at pwede nang manumbalik ang mga durugista at mga adik na politiko dahil adik mismo ang presidente, inatake nila at sinira ang mabuting mga naidulot by and large o sa kalakhan ng overall programs ni Pangulong Duterte tungkol sa illegal drugs. It was never perfect. Hindi natin sinasabi na perfecto po ang naging war against drugs. May mga namatay na inosente, may mga nadamay, pero ako naniniwala 85% to 90% of the war against drugs ay tama. Kailangan lang po ingatan ang paggamit ng reasonable force of the state forces upang durugin ang mga kriminal. Kailangan po hindi indiscriminate, no? At kailangan mayroon pong regulatory power na hindi basta-basta gumagamit ng ganong antas ng puwersa kung hindi kinakailangan. But the impact psychologically, the impact economically, and the impact politically, very strong po itong war against drugs na ginawa ni Pangulong Duterte, that even ang bansang Indonesia ay susundan nila po ang ganong program ni Pangulong Duterte. Kaya, nakakahiya ang gobyerno ni Marcos na ngayon ay nakumpirma na pinamumunuan Grace Inday Bailon, Jason Neves, ng isang adik na presidente at sangkot pa sa malawakang pandarambong at pagnanakaw, at ngayon ay lumalawak at lumalalim muli ang problema sa illegal na droga. And we think, pinapasalamatan natin ang revelations na ito ni Leni Robredo. Pero mas lalo natin siyang pasalamatan kung ibubunyag niya na ngayon niya nakikita ang kawastuhan at ang batayang tama kung bakit inilunsad ni Pangulong Duterte ang war against drugs. Na ngayon, si Pangulong Duterte pa ang isinasangkot na as if pinagpapatay ni Pangulong Duterte ang ordinaryo at inosenteng mga sibilyan. Hindi ko sinasabi na walang ganong mga nangyari, pero ako, I would give it 85% accomplishment and affirmative approval. Tama po ang war against drugs. Kaya, sa lahat halos ng lungsod ngayon, mga kababayan, Roy Funa Gonzales, thank you, and Benny Butchial. At sino pa mga nandito? Si Ana Santos and Lilet Taguno. At sino pa? Si Helen Nakwa. Naipakita po natin all along na hindi po karapat-dapat na pinagtaksilan si Pangulong Duterte, iligal na pinadukot at iligal na pinatapon, at ngayon po ay halos hahayaang mamatay ni Marcos at Romualdez na gobyernong bulok sa Pilipinas si Pangulong Duterte sa isang banyagang kulungan na hindi nararapat. Iyon ang aking posisyon. I agree, Edgar Zamora Dorano, for as long as we are being led by a corrupt and addict president, our nation will be going towards like a narco state. And that is a strong possibility. At sana po ay bawiin na ni Leni Robredo ang kanyang pag-aalangan at bigyan niya na po ng positibong komentaryo na tama lamang at kailangan ang ganong hakbang at ganon pong uri ng pamumuno sa paglaban sa illegal na droga at mga sindikato at kriminal na involved sa droga, the way na ipinakita at ipinatupad noon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Now,
Si Leni Robredo na mismo nagsalita, malala, talamak ang muling pagbalik ng iligal na droga at mga kriminal at mga ginagawang krimen may kaakibat sa sindikato ng iligal na droga. And is there any remaining moral authority on the part of the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police na magpapatuloy pa rin po silang magbibigay ng pagsuporta kay Marcos Jr. at sa kanyang gobyernong sindikato, samantalang kinumpirma detalyado ni Amy Marcos, kapatid na mismo ni Bongbong Marcos, na si Marcos Jr. at ang kanyang asawa at mga anak nila ay mga adik at ginamit na nila at ginawang drug den ang Malacanang. So paano yan, mga kababayan? Even the Presidential Security Command, the AFP and the PNP can now effect an arrest on Marcos on the ground that he is being suspected to be involved in illegal drugs as well as in the large-scale corruption and massive plunder of public fund. Walang bayag na yata na naiiwan pa sa ating AFP at PNP at sa mga law enforcement agencies kung ang pag-uusapan po ay ipatupad ang batas ng nararapat sa isang abusado, magnanakaw at adik na presidente. Pero kung ordinaryong mamamayan, janitor, o kaya mga vendors, o kaya mga tricycle drivers, yon, kaagad huli, kulong, o kaya worse, patay. Pero si Marcos, matagal ng target ng gobyerno pala ito. Alam din ito ng Philippine Drug Enforcement Agency. Nagpatay Malaysia lang sila. At ngayon, ito ngayon ay sumasambulat sa buong mundo. That the Philippines is being ruled upon by a drug addict president acting as the commander-in-chief of the armed forces and the Philippine National Police. Wow! Ayos! Ang galing ng balita na ito. At sunod-sunod ang balita kung paano ninakaw ang bilyon-bilyon na pera sa kaban ng bayan sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. And yet, tahimik pa rin po at walang maririnig na anumang pagtanggol o mga pagbibigay ng assurance coming from the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police that they are going to effect the protection of the state and the people, and kung magkaroon ng malawak na pagkilos ang taong bayan, ay mananatili po ang kanilang loyalty to the people, not to a drug addict president. Lynn Mar, it is a ground for impeachment. You are correct. Pero pag impeachment po, we need to have numbers. We need around 208 or 210 dapat. 158 pala. We need to have 158 members of the House of Representatives to impeach Marcos. Right now, we have received information na kahit si Congressman Boji D, ang Speaker of the House, si Martin Romualdez pa rin po ang nagpapalakad ng lahat sa likod. Kaya dapat matanggal na talaga itong si Marcos at si Romualdez kasi magkasabwat po sila sa sindikato. We cannot afford na antayin natin ang impeachment na makukuha natin ang 158 na mga kongresista na maninindigan laban kay Marcos. Kasi sa Senado din, it will take time. There are now 15 senators aligned to Marcos. Mga kababayan, so it will take time. Walang duda, ang pagiging addict according to the revelations of Senator Amy laban kay Marcos Jr. ay more than enough for Marcos to be impeached. Yan ay kung may bayag at mayroon pong matinong pag-iisip at may paninindigan ang maraming mga members ng House of Representatives o mga kongresista at pati na po sa Senado. But right now, wala po. While it is correct na pwede po ma-impeach si Marcos, but the reality, we do not have the numbers right now. Although that can change, pero without the actual public protest pressure coming from the people,
magiging matigas po ang muka ng mga kapal-apog na mga politiko na to pag nakikita nilang hindi naman malawak ang pagkilos ng taong bayan upang tuligsain sila. Arnold Bigkas is watching. Brother Arnold, Ilonggo ngayon ang pumalit na Presidential Security Command kay Marcos, no? Si Commodore Val Abayon, taga Iloilo. Ito po ay dating commander ng NABSOG, yung Navy SEAL unit natin, Naval Special Operations Group. Si General Val Abayon, Commodore po dahil Navy siya, equivalent to General po yun. Pinalitan na po si Major General Peter Burgonyo. Kagabi lang po nangyari ito, kumpirmado na si Major General Peter Burgonyo ay itatalaga bilang Division Commander ng 8th Infantry Division ng Philippine Army na nakakasakop sa area ng Leyte and Samar provinces sa Eastern Visayas. Ayun. Si Commodore Val Abayon, Ilonggo po ito, na naging PMA Graduate Class 94 at naging isang NABSOG, no? Naval Special Operations Group, at siya ngayon ang commander ng Presidential Security Command. Sulong Pilipinas, isn't it constitutional to disqualify BBM from being the president due to his being a drug user? Na-elect na po siya tapos ng eleksyon. Pwede pong gamitin yon noong panahon na kandidato pa siya. Ang sinasabi po ninyo, co-warranto case. No. Kapag presidente na po si Bongbong Marcos, ang magiging proseso, pag hindi siya mag-resign, hindi siya voluntarily umalis, impeachment. Kung hindi pa rin siya mag-resign, voluntarily, pwede rin siyang pilitin mag-resign. Papaano? By way of people power, supported by the military and police. Kagaya po ng nangyari kay Joseph Estrada. Pero, yung ideklarasyon ng Korte Suprema na hindi pwede maging presidente, wala na po yan sa poder ng Korte Suprema. Dadaan po yan sa impeachment trial, sapagkat yan po ang nakasaad sa saligang batas. The President, the Vice President, the Ombudsman, the Commission on Audit, Commissioners, the COMELEC, and Civil Service Commission, they are impeachable officers, including the COMELEC. Hindi sila pwedeng i-remove ng korte unless dumaan sila sa proseso ng impeachment. And it will take time. Kasi the start of the impeachment mechanism is at the lower house, sa House of Representatives. Okay? So, ngayon po, nagkakaroon ng tuloy-tuloy na pagpanik sa loob ng Malacanang. Tumatambling po ang mga pahayag na ito ni Claire Castro at halos maglalaway na po si Ping Lacson ng kadidepensa upang sabihin niya na si Lucas Bersamin, former Executive Secretary ni Marcos ngayon, at si Budget Secretary Pangandaman at ilang mga Undersecretary ay nakipagkutsabahan o nakipagsabwatan. Yan po ang teorya ni Ping Lacson na ngayon ibinibenta din ni Aling Claire Marites Castro. Mga kababayan, hindi po kapanipaniwala yan. Sapagkat ang pumipirma pa rin po sa final budget si Marcos. At according sa kanya, binabasa niya ang bawat pages bago niya pirmahan. In fact, nagmayabang pa siya noong December 2024, binasa niya page by page ang more than 4,000 pages na General Appropriations Bill bago niya pirmahan. O paano mapalusutan ni Pangandaman at ni Bersamin si Marcos. So that is a distorted and illogical statement coming from Ping Lacson. No? Kung si Dr. Lorraine Maribadoy pa, ang kapartner ko sa Laban Kasama ang Bayan dati naming program, sa kanyang Facebook page, sinabi niya na itong si Ping Lacson ay parang isang manikurista na bading na nagmamanicure sa ilalim ng tulay sa Quiapo. Parang hindi senador. Tama ka, Cynthia de los Reyes. Nag-aabogadilyo patuloy si Ping Lacson dahil lubog na po sa iskandalo ang gobyerno ni Marcos. And by the way,
nagtatanong kung kikilos ba ang Marcos Resign Movement sa darating po na November 30, yes. Mayroon pong mga pagkilos starting November 25, 26 hanggang 30 po. I-announce na lang ni Ka Eric because the groups, several groups are having meetings right now for coordinated plans. So, ang Luneta po, huwag kayong pumunta doon. Kasi naratibo po yan ng mga dilaw, ng mga pink, at ng mga komunista na sinakyan nila ang pagtitipon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ayaw nilang pababain si Marcos. Gusto nilang manatili lang ang adik at magnanakaw na presidente dahil ang papalit daw si Sara Duterte. Wow, what a kind of logic. So, hindi po interes ng taong bayan ang bitbit ng mga nandun sa Luneta na nagpapamagaling sila ngayon, lalo na pong grupo ng CPP, NPA, NDF na grupo, itong Bayan, Bayad Muna, at mga party list nila. At lahat po ng grupo ng mga dilawan, pinklawan, sila Bayros, sila Dilimaw, nandun po. At ang panawagan nila, anti-corruption lang. At sinakyan nila ang pagtitipon ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines. But they are not bringing the real call of the people na dapat lumayas na at palayasin si Marcos Jr.